Hi guys! It's AJ And Joff from the Make It Make Sense podcast. Where nothing makes sense! Welcome 2024! Happy New Year! Ano yun? Ano tayo? Inclusive. Oh, ano Bakit yan? nakikibaka ka, men? Oh, hindi ko rin alam. Inclusive tayo. Ano yan? Diba sa mga ano ba yung pipi sa English? Yan yung palakpak? Oo. Dalawang kamay. Amazing. Oo. Shocked. Oo nga, no? Buti lang hindi mo sinagot kung ano yung pipe sa English. Ano? Oy, baliw. Kanya-kanyang interpretation. Oy, baliw. Parang iisa lang yun Ha! Ikaw lang yung may marami interpretasyon ng people. Ba't ang hirap sabihin ng word na yun? Hindi. Alin? Interpretasyon. Oo. Ano ba yan? Kailangan ko nahirapan ko. Oo, anong meron sa pipe? Oy! So, Baliw. obvious naman na ang ating episode ay about sa pepperoni pizza. Oy! Bakit ano ka naman? Hindi ko alam. Mukha akong walking, bulutong. Oy, bakit Or namumula? chicken pox. Bakit pulang-pula ang mo, bulutong? Hindi ko alam. Siguro natiris ko or something. Oy, kinamot mo. Oo. Kailangan Bakit naman skincare like for that? 2024. Ikaw ba? Anong nag-inspire sa'yo sa iyong polka dots? Sa aking polka dots, Oo. gold. Gold, kasi gold yung headband, kaya gold din yung polka dots. So from now on, Ayun. tatawagin na natin siyang polka dots. Oh, polka dots. Dahil gold polka dots ang napili mo sa iyong outfit for today. Polka dots. Kwento mo naman, paano mo sinelebrate yung January 1st? Kasama ko yung aking karelasyon at ang Bakit kanyang naman? pamilya. Pumunta kami ng Subic. Bakit naman? Pumunta kami ng Subic at namasyal-masyal. Anong pinasyalan niyo sa Subic? Nag-beach-beach kayo, ganyan? Hindi yung aqua Planet? something. Aqua something, hindi ko. Aqua adventure. Water adventure. Ocean adventure. Okay, strike Ayun. 3 you're out. Ocean adventure. Doon pa ba yung mga black? Anong tawag nila doon? Pilot dolphin ba ang tawag nila doon? Ano yun? Yung mga itim o dolphins na lang regular yung nandun? Hindi, walang dolphin. Wala. Ay, oo, meron. Itim ba yung nakita ko? Hindi ko na maalala. Kakulay mo yata. Gray. Uy, grabe naman. Okay. Joke. Gray ba Meron sila? di ba silang Gray. pula-pula? Hindi naman. Wala silang bulutong. Wala silang polka dots. Hindi sila Wala infected. Oo, wala silang pepperoni. Pero hindi ko sure kung itim ba o gray. Nakakalimutan ko Ba't na. hindi mo tinignan? Nag-focus ka na naman sa karelasyon mo. Uy, malilimutin pa rin sa 2024. Ano ba naman yan? Pero nakapunta na ako doon siguro kailan ba yun? In my 20 years of existence. Nakapunta na ako doon ng once. 1948. Hindi mga 2000s, ganyan. Grabe ka naman, mga 2000s. Uy, matagal na pala yun. First time kong Oo. pumunta doon. Totoo ba? Oo, nung New Year. Maraming tao. Medyo medyo maraming tao. Pero masaya siya. Parang marami siyang shows. Hindi ka lang yung basta umiikot tapos nagtitingin-tingin. May show talaga siya. Ganun din ba yung dati? You support animal cruelty. Hoy! Charot lang. Hindi, alam ko parang in-explain nila, nililigtas nila yung iba doon, di ba? Sabi nga nila. Oo. Tapos, tsaka nila tinitrain. Ayun. Controversial pa rin sa 2024. Uy! Busher. Bakit? Busher. Basher. May So, nabasa kasi ako. Parang yung doon siya sa parang nagko-comment siya, hindi ko alam sa YouTube ba yun o kung saan. Tapos sabi niya busher. Ibig sabihin niya basher. Tapos busher yung nilagay niya. Hindi ko rin alam. Isa ba siyang disciple ni George W. Busher? Uy! Ano ba naman yan? Ayan, bakit tayo nagbabanggit ng mga personalidad na pwede tayong bombahin? Anytime soon. Uy! Bombahin agad. Bomba! Ayun. Ikaw naman, men. Oh, ano yan? Bakit pa ganun? Hindi ba may ganun? Sex bomb dancer pa rin sa 2024. Oo naman. Pinalaki tayo ng 26 Oo. seasons ng Daisy Shelter. Ano ba yan, men? Ang daming baong Pero ikaw, ano nangyari sa January 1st? Siyempre, bilang cloud chaser pa rin sa 2024. Ginawa ko yung trend na nakita ko sa TikTok, yung kakain ka ng 12 grapes. Oh, as Oo. 12 midnight. Ganyan. Oo. Tapos, Hindi ba nagtaka yung nanay mo? hindi niya ako nakita.
Kahit nag-struggle ako na magkasya dun sa ilalim ng mesa namin. Nag-struggle. Oh, the struggle is real. Yung 12 kasi na grapes, magre-represent daw ng 12 months ng 2024. Tapos dapat, habang sinusubo mo siya, nagwi-wish ka. Tapos kailangan mo siya magawa. Hindi natin pwedeng ipakita dito. Pero abangan nyo lang sa OnlyFans. Akala ko sa ano lang yun, relationships. Akala ko lang din. Tapos dahil nga, kaka-research yung dahil, gagawin ko ba to for real? Tapos syempre dahil utu-utu tayo, ginawa ko pa din. Ginagawa pala yun sa Spain. So ganun yung tradition nila. Oo. So dapat maubos mo siya ng within 1 minute. Uy, ikaw, kamusta naman? Umabot naman? Oo. Tinimer mo ba yung sarili mo? Oo, tinimer ko. Wow. Mga ano pa lang, 11:55, nag-video na ako. Oo. Kasi kapag walang nangyari, ipopost natin yan sa end ng 2024. Sige. May 2024 review. Oo. Pero yung maganda lang doon, dito kasi sa Pilipinas, iba maliliit lang yung ubas. So mabilis mo lang nakain. Kala ko kasing size nito. hindi naman. Pepperoni. Gaganyanin ko na lang sana eh. Si Bretman Rock, ginawa din niya yun. Kasi yung grapes naman niya, ang laki, men. Parang kiwi yung size ng grapes niya. Feeling ko hindi niya natapos yun ng 1 minuto. Feeling ko din. Ang lalaki talaga. So marami kang wishes. So every month, magwi-wish ka. Oo. Sinulat ko yun pero hindi ko siya dala today. 12 yun. Ano ba yun? Parang sa mga goals mo? Parang 2024. Ganon. Wow. Relate din sa goals. Kung naaalala mo, January, ano ba yung parang pinaka-main goal mo? Hala? Yung first grape. Yung unang kagat. Sa bawat kagat, sarap ang katumbas. Ano ba yan? Bakit hindi nag-rhyme? Sarap. Hindi masyadong maganda yung rhyming words ko doon. Ay, bago pala, gusto ko lang i-share na ang saya-saya ng pagpasok ng 2024. Bakit? Kasi napanood ko si Pipay. Oo. Kaya si Pipay. Oo. Grabe naman si Pipay. Ang dami kong nalaman na mga bagay. Ngayon kilala ko siya pero hindi ko siya talaga pina-follow. Yung hindi regular. Ganyan. So bigla lang lumabas yung video niya tapos yung nag-react siya sa mga bagay na hindi niya pwedeng gawin. Oo. Tapos yung number 1 niya, gloves. Sabi niya, paano daw siya sasali sa interpretative dance kung ipapasok yung gloves? Ano daw susuotin niya? Medyas? Pipay. Sa isa niya bang kamay, wala siya? 3 lang yata yung daliri. 3 lang. Pipay. Nakakapagbilang ba siya 1 to 10? Nakikipagbato-batopic nga siya. Alam ko na. Sasabihin niya, papel. Ganun nga ginawa niya. Talo ka, papel yan. Hoy, Pipay. Tapos, tumatak sa isip ko yung sinabi niya, sumakay ako ng angkas, bayag ko'y nagasgas. Walang protection. Hindi ko alam. Basta namatay ako sa kakatawa. Yung parang na-cure ang depression ko because of Pipay. Keep it up. Pipay. Go, girl. Isa ba siyang... Pipay kapay. Hoy, ano pagsasabi? Hindi ko din alam. Bakit naman? Ang daming pumapasok sa isip ko ngayon. Tungkol? Pipay? Oo. Pipay? Oy! Pipay! Hindi, parang sounds like lang. Parang ang dami kasing yung approve ng Kifay. Mga ganyan. Ano yun? Hindi ko alam sa mga tao sa Kifay? Facebook. Hindi ko yun nababasa. Ano bang laman ng bakit ang Facebook dumi mo? ng newsfeed mo? Hindi ko din alam. Ako ba ang problema? Like that. Am I the drama? I don't think I'm the drama. Malay mo ikaw talaga. Am I the villain? I don't think I'm the villain. Panoorin niyo yun. Oo nga. At dahil dyan, anong nangyari sa atin? Hindi ko din naintindihan. Pero yung first question, yung tungkol sa grapes. First grape mo, winish mo? Hindi ko matandaan kung ano nilagay ko. Masishare mo ba yung greatest wish mo ng 2024? Siguro i-maintain ko lang kung ano yung magandang nangyari ng 2023. Okay. So yun, consistency is key. Pay. Anong pinagsasabi? Man, why like that?
Hindi. Habit mo ba yung, kunyari, before New Year's, yung parang mag-lista ka ng mga goals, resolutions, para sa mga susunod na taon, ganun? Actually, hindi. Pero sa'yo ko natutunan yun. Oh. Ang dami mong eksena kapag mag-start yung mag-start yung taon. Consistent ka kasi. Hindi kasi mahilig ako sa mga dun sa mga planners. Sa Makify? Oh, bakit naman? Wrong crowd. Hindi pala siya yan. Hindi. Mahilig ako sa mga planners. Diba? Mula high school. Oo. Nagsimula ako dun sa mga maliliit na papel roti, diba? Tapos, every year, parang na ako. Dahil nga makakalimutin ako. Gusto ko sinusulat ko para pwede ko siyang balikan. Kunyari, after a year, after 3 years. Ano bang ginawa ko nung August 1984. Oh, mga ganun. 1984. Grabe, boy ka pa nun, men. Ano pala ako nun? Project. Oh! Hindi, yung mga ganun. Tapos, kaugnay. Grabe naman. Isa ka palang talasalitaan. Talasalitaan. Hindi ba yung table of contents? Hindi ko alam. Talaan ang nilalaman pala yun. Totoo ba? Hindi ko alam. Table of contents. Talaan. Parang definition of terms yata yung talasalitaan. Talasalitaan. May natutunan na naman silang panibago. Pero yun nga, naglilista ako ng mga goals every year. Pero hindi lahat natutupad. Bakit? Pero naglilista ko pa rin sila. Oo. So, worth it pa ba ang paglista kung hindi naman natutupad ang lahat? Isiset mo lang yun na, mga expectations sa sarili mo, kung anong makakamit mo. Siguro para sa mga tao, yun na na hindi masyadong dinidibdib yung kabiguan. Dinidibdib. Isa pala tong madibdibang usapan. Oo. Ayun. So, teka nga. Tingnan ko yung mga nilista. Oo, pakibuksan sa bersikulo. Versikulo. Hindi, nilista ko yun. Dahil nabanggit ko yun, yung friend natin, hindi na naalis sa isip ko, si Kenneth. Kasi nanganak ko yung asawa niya. Nakita ko lang sa Facebook. Congratulate ko. Pero dahil naalala ko nga si Kenneth, hindi na naalis sa isip ko na dati kapag pinapangaralan niya tayo, yung sinasabi niya, Roma 16. Sobrang mga Tagalog. Hindi ko na nakalimutan yun. Yung siguro hanggang sa... 16. Oo, anas maka-wedding, di ba? Uy, baka yun na yung next mong tatayaan. Susugal pa rin sa 20. Uy, may pa ganun ba siya? Isusugal ang Natatandaan ko bugal. lang, masyado siyang Tagalog. Ano bang ibig sabihin ng resolution? Hindi ko alam. Pero bago ko sagutin yan, naglalagas na ang Bakit aking naman like that? pepperoni. Dito ko na lang ba ilalagay? Gumagaling. Uy, ano ka ba? Indian. Ganon. Sa bawat nalalaglag na pepperoni. Didikit mo sa... Ay, sorry. Didikit mo sa mukha mo. Ba't palagi kang busog? Hindi ko sure. Baka kasi tawa tayo ng tawa, men. Kaya parang yung hangin. Hindi ba kabag yun, men? Kabag ba yun? Hey, nako. Bakit naman ganyan? Ayun. Sige, i-define mo na nga ang ibig sabihin ng resolution. Ano ba yan? Nag-research pa ako kung anong ibig sabihin ng resolution. Sabi dito, according sa Google, a New Year's resolution is a tradition in which a person resolves to continue good practices, change an undesired trait or behavior, accomplish a personal goal, or otherwise improve their behavior at the beginning of the calendar year. Wow. Anong ibig sabihin nun? Hindi ko din alam. Please translate. So, naniniwala ka ba sa New Year's resolution? New Year's, siguro yung iba na nagagawa naman nila, na maintain. Pero yun yung mga strong-willed. Strong-willed, ano daw? Pero yun, parang yung iba nagagawa naman. Pero parang sabi nga nung kasi yun, yung sa astrology, ito ay gawing gabay lamang. Ayan. Sino kasi yan? May tawag ka sa kanya. Si Zenaida Serba. Zenaida Serba. Alam ko yun eh. Yung naman. Sa astrology. Pero bakit? Yung sinasabi niya, wag daw masyadong dibdibin, tapos gawing gabay lamang. Parang feeling ko ganun dapat yung New Year's resolutions. Na kapag hindi mo naman masyadong dinibdib. Oo. Hindi mo masyadong, hindi mo nagawa at the end of the year, wag mong dibdibin. Dahil magkasunod ka ng taon. Hindi ka failure. Oo. Pero gawin mong guide na dun mo gustong mapunta or ma-achieve. Ayun. Ikaw pa. Naniniwala ka ba na
matutupad ang mga New Year's resolutions? Yung iba siguro, yung anong tawag dito? Yung feeling ko if yung driven. Parang sinabi, ano kasing word na ginamit mo? Ano yun? Strong-willed. Strong-willed. Oo. Malakas ang gulong. Baliw. Hindi, yung willing talaga mag-spend ng time, ganyan, to better themselves. Wow. Diba? Oo, totoo naman. Oo. Yung may ma-entry lang ako. Ang hirap kasi sundan ng sinabi mo, meron ka pang Sinaida Serba. Oo, si Sinaida Serba. Favorite ko kaya siya, nung before pumasok nung high school, pinapanood ko siya. So siya ang ano mo, kasi mix. ano yun, 6:05. Alam ko 6:05 yun eh. Or 6:35. Basta may 5 siya. Or 6:25. O baka 6:15. Ba't ang dami? Hindi na alam. Oo, basta ganun yung oras nun sa Magandang Umaga Bayan. Yun ba yun, di ba? Magandang Umaga Bayan. Oo. Tapos, pinapanood ko pa siya bago pumasok ng school. In fairness, ang gandang bold star name, no? Sinaida Serba. Di ba? Ang nanay ng mga bituin. Oh, nanay! Grabe! Ang pantasya ng mga bituin. Oh, ano ba? Sinaida Serba. Yun. Hindi ko alam kung nandyan pa siya. Sana nandyan pa siya dahil marami siyang natulungang mga tao kagaya mo. Oo. Na bumabangon sa araw-araw para lang pakinggan siya. Ano daw? Ang drama. Hindi, pero ayun. Ano mong pinag-usapan natin? So ngayon, di ba, i-share natin kung ano yung mga New Year's resolution natin na hopefully, maging kasali tayo sa listahan ng mga strong-willed individuals. So para sa benefit ng mga listeners natin, so ang sasabihin natin is yung mga New Year's resolution natin. Tapos, ang favorite mo, pauso mo talaga to eh. Ano yan? Yung word of the year. Parang feeling ko doon tayo dapat magsimula. Kasi parang yung mga resolution, doon siya iikot. Diba? Goals and resolutions. Oo. Tapos aside from that, yung mga motivation, looking forward for 2024. Yes. Ganyan. Oo, sige. So bilang ikaw ang nagpauso ng word of the year, ano yung word of the year for 2024 mo? Ang word of the year for 2024 ko ay finances. Wow. Yeah. Kasi mamimigay ka ng finances? Hindi naman, men. Okay. Hindi naman ganun ka, ano. Hindi, pero pwede rin kapag medyo sobra-sobra na Diyos siya. ko, alam mo na kung sino yung una nasa pila. Baliw. Hindi, pero parang kasi, yung mga nakaraang taon talaga, men, kahit yung nagtatrabaho ako, ganyan, hindi ako nakapag-save ng ganun. Kasi medyo magastos ako. Medyo? Medyo magastos. Basta yun. Parang kasi, syempre gusto ko yung, hindi lang ako yung masaya ng mga ibang tao din. In fairness, ganun ka nga. Ganun ka talaga. Mapang-share. Oo. Pero hindi ako kasi nakapagtabi na dapat meron. Yung sinasabi nga na yung emergency fund, ganyan-ganyan. Tapos mga insurance. Yung insurance nga ngayong year lang ako kumuha. Life insurance. Health plan, wala pa nga ako. Pala, ikaw muna pala. Anong word of the year mo? Actually, dahil parang feeling ko magaling ka dun sa word of the year. Kailangan tapatan ko yung level ng sige, mo. Go. Ang daming pumasok sa isip ko. So, merong history siya eh. Nag-start siya ito kasi napanood ko sa YouTube. Yung, hindi ko alam bakit napunta ako sa side ng YouTube na yun. Ang una kong naisip na word of the year ko is resonance. Resonance. Tama ba yun? Yung anong resonance? Di ba yung parang usually sa siya yung parang frequency, ganyan. Pero dun sa define nung parang, hindi ko alam kung anong klaseng master siya. Pero kakaiba siya, yung parang mga monk ang dating Master Shomai. Parang, joke. napinsan ni Mang Chaka. Parang ang sinabi niya kasi, getting into the same wavelength, tapos swing in the same frequency as what you already are carrying. Kaso parang ang hirap niyang i-explain. So, pinalitan ko na siya. So, hindi na siya ang word of the year ko. Ang word of the year ko na ay reciprocate. Reciprocate. Bakit, Ben? Ano yun? Nahirapan ako sabihin. Reciprocate. Yun. Reciprocate. Reciprocate. Anong mga plano mong i-reciprocate ngayong taon? Kailangan balance lang. For example, kung ano yung pinapakita mo sa akin, yun lang yung ibibigay ko sa'yo. Yung parang ayoko nang mag-effort. Oo.
sa mga bagay or mga tao na hindi naman nagbibigay ng same effort. Sa Tama. akin. Oo. So, hindi pa rin tayo susugal sa 2020. Okay. Reserved. Reserved ba yung tawag doon? Medyo mahinhin ka pa rin sa 2024. Oo. Dahil hindi ka mapangsugal. Ay, Oh. anong kinalaman nun? Pero, ganun. Kakainom mo ng tiyan yan. Bakit ganyan ka? Oo. Pero totoo naman yun. Kasi nakakapagod nga naman ang pagbibigay ng effort ng hindi nasusuklian. True. So gusto ko lang i-match yung energy na binibigay ng universe sa akin out there. Wow. Okay. Moving on. Back to you. Back to you, Mel. So, dahil yun ang ating word of the year. So, ikaw ay finances. Tapos ako reciprocate. Yes. So, paano yun mag-reflect sa goals mo for 2024? So, unang-unang nakalista ko kasi sa goals, Mhm. yung goal weight. Parang gusto ko nang Goal bawiin yung weight. sinabi ko. Kasi parang walang relation yung Hindi yung naman word of the yun. year ko sa goals ko. But anyway. Hindi, okay naman yun. Pero yung goal weight ko ay 60 kilograms. At the end Ano of ba- the year. Ano ba yung current weight mo? Men, parang hindi na dapat sinasabi sa sige. pampubliko. Sige. Parang So, oo. Pero ayun, so dapat mga around 60 kilos at the end of the year. So yung mga gagastusin ko sa pagkain, ilalagay ko sa savings. Yun yung number one. so ano ba din? Pasok pa din siya sa finances. Hindi, nirelate ko lang. Pahingi pong asin. Bakit? Bakit? Asin. Ba't may bumabaril? Ayun. Tapos yung second ko, parang mag-add ng isang source of income. Oh, aside from work. Yeah. Yung mga mayayaman daw, ang minimum source of income nila, 7. Isipin mo minimum? yan. Yeah. 7 sources of income. Yung mga nasa millionaires na. Grabe, 7. Ako nga Oo. isa lang. Talagang work lang. Yeah. Tingnan mo naman. Siguro yung mga milyonaryo na umaabot ng milyonaryo na isa lang yung source of income, siguro sobrang laki ng Mga OnlyFans siguro Yeah. meron sila. O siguro nga. Baka yun lang yung kanilang pinagkakaabalahan. So remember, sex work is work. Yeah. At napakalaking, pero malaking pera yung sa sex work, di ba? Sabi nila. Yeah. Online. Mhm. Pero pag sa personal, parang hindi masyado. Oo. Uy, ba't mo alam? Sorry. Slip of the tongue. Nagkaroon ng nip slip. Nip slip! Yung next goal ko is kasi ever since, nung nag-start ako magtrabaho, hindi ako nabigyan ng ng mga benefits. Oo, kagaya ng pag-ibig, SSS. Sana all. Mga ganyan. Walang PhilHealth. pag-ibig pero may jowa. Uy, wag naman ganun. Dapat may May pag-ibig. Oo, pag nakikipagrelasyon ka. Oo. Hindi, pero yun, hindi ako nabigyan ng benefits na ganun. Kaya goal ko Bakit? this year, Ganun ba kapag government employee? Di ba government Hindi. employee ba ang nurses? ang tawag sa akin, JO. Hindi siya permanent. Job order, ganun. Oo, job order. Yun pa yung tawag nun. So parang contract, ganyan? Contractual ba yung tawag? Hindi ako sure dun? eh. Sa bagay, may pinipirmahan kami. Pero every 6 months or every 3 months ata. Grabe naman, Oo. seryoso. So, Meron pa palang hindi- ganyan? Oo. Yung panahon ko. Okay. Pero ngayon hindi ko sure kung ginagawa pa rin nila yun. Pero yun yung Sana tawag wag sa amin, na. job. Job. Job order. Tapos, wala kaming ganun na, di ba yung kinakaltas yun sa sweldo mo? Oo. Yung pag-ibig, SSS, PhilHealth. Alam ko yun lang yun. Oo. So, yun yung parang pinaka-main, Na kailangan mong gawin. pinaka-main goal. Goal. Yeah. So anong mas matimbang? Yun o yung pag-loss ng weight? Ang hirap, di ba? Mas matimbang ako ngayon. Well, I agree. Kasi ang Kahit ako eh. taas ng weight ko. Ngayon. Hindi ako nag-agree na ikaw yung mas Oo. matimbang, pero nag-agree ako na parang mas matimbang ang weight loss. Oo. Yung weight loss. Oo. Oo. Kasi health is wealth. True. Yeah. True to life. Pagka medyo, ka na, overweight, dumadami na talaga yung sakit. So, parang maapektuhan lahat-lahat. Yung mga trabaho mo,
Yung kung may family ka na inaalagaan, syempre ikaw na yung aalagaan nila. True. Mga ganun. Pero 'di ba nakapag ano ka naman nung nasa ibang lugar? Ibang lugar. Ano tawag dito? Yung Oo. self-pleasure. Uy! Hindi, ano tawag doon? Ano yan? Ano tawag doon? Yung naguhulog ka. Oo, sa SSS. SSS lang hinulugan mo Oo, before. SSS. Yung pag-ibig hindi pa ako nagfulog. Oh. Tapos Kahit yung, PhilHealth, no? Oo, PhilHealth. Pero alam ko Pero yung... may PhilHealth ako. Pero parang ilang buwan lang ako nakapaghulog. Tapos na-stop. Pati yung SSS na-stop kasi ayaw niyong ma-process online. Kaya hindi ako napaghulog. Tapos ngayon nga, aayusin. Pero alam ko, yung lahat yata ng... Correct me if I'm wrong, mga listeners. Wow, may mga listeners. Ano, once na hospital ka yata, meron ka ng automatic na PhilHealth. Oh. Yun yung pagkakaintindi ko. Unless hindi ko naintindihan Kahit talaga. anong age mo. Alam ko. Talaga? Oo. Pero kung nakapaghulog ka na, yung parang kahit ilang buwan, alam ko meron ka na nun. Oh. Pero habang bata pa, sa damuhan maghabulan. Oh, ano ba yan? Yung ano, ba yun? ano tawag dito? Hulugan mo na. Oo. Para safe. Oo, kailangan talaga. Kasi hindi mo matel. True. Kung kailan ka. Thank you sa ano, jowa mo. Hindi mo matel. Hindi mo matel. Sabi niya. Hindi mo matel, Trixie matel. Napadamay pa si Trixie matel. Oo. Hi. Ayun. I hope you're listening. Ayun nga, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, tapos MP2. Alam mo ba yung MP2 sa Pag-ibig? Narinig ko na yan. Yan ba yung ano, parang naiipon? Tapos merong interest? Oo, huhulugan mo siya parang every month kung magkano yung gusto mong ihulog. Tapos, parang high yield. Higher interest compared sa mga bangko. Parang So magandang gawin niya natin sa episode. Discuss natin yung mga adulting stuff. Yung SSS, Pag-ibig, ganyan. Oo. Kasi, ano yun talaga, essential. Oh. Essential sa pagiging adult. True. Tapos, yung sa'yo, nabanggit mo yung last episode, yung meron kang funeral plan. So, parang goal ko din makakuha. Makapag-start ng funeral plan. Tapos, yung, ito yung ilang years ko na to nasa goals ko. Okay. Draft a book. Palagi ko naririnig yan. Di ba sa first episode natin nabanggit mo yan? Gusto mong gumawa ng compilation. Yeah, of poems and short stories. Nakapag-start ka na ba? Meron akong, kasi dati, nung mga medyo tumatakbo pa yung utak ko ng maayos. Hindi. Bakit naman? Lagi ako may dalang notebook. Kasi bigla na lang may papasok sa isip ko. Tapos sulat-sulat. Ngayon, hindi masyado. Parang medyo dry yung utak ko ngayon. Kaya hindi masyadong inspired. Parang ganun. So, hindi pa enough para makakompleto ng book? Feeling ko yung active yung utak ko kapag sobrang intense ng emotions. Sobrang lungkot, sobrang saya. Sobrang galit. Oo. Money for me. Doon ako nakapagsulat. So, pag galit din yung mo? Oo, men. Oh. Yeah, galit din yung nasa papel. Nasa papel. Oo, ganun siya. Pero yun, sa mga notebooks pa lang. Pero sana magawa mo, ma-fulfill mo yan kasi magaling ka talaga magsulat. Ay, man. Oo, ang galing mo. Ang galing mo yung magsulat. iba medyo hindi tapos. Parang napuputol siya. Okay lang yun. Mga kalakalahati lang. Open for interpretation. Ang alin? Yung mga ayun. Diba yung parang, yung tawag doon? Yung, meron yung parang activity sa book, yung babasahin mo, tapos isusulat mo yung ganyan. May ganun. Parang nakita, hindi ko sure exactly kasi hindi ko nagawa. Dudungan mo yung story. Parang ganun. Ayun, yun yung pinaka malaking goal ko every year. Kasi siya yung pinakamahirap gawin. Oo, feeling ko din. Oo. Tapos, ayun, savings tsaka emergency fund. Kailangan ma-establish this year. Ayun. So, yun yung, parang mga goals ko. Ikaw naman. Grabe naman. Ang tindi naman ng goals mo. Yun nga, parang mga finances. Parang sa akin, pang mga kapeti lang. Ano yung kapeti? Kapipay? Bakit? Yun na bang tatawag natin sa mga listeners natin? Mga kakifay? Kakifay? Bakit like that? Ay nako. Pero sa akin, simple lang naman yung goals for
2024. Pero para sa benefit ng lahat, dapat pag nagse-set ka ng goals, siya, dapat SMART goals. Oo, SMART. Okay. Alam mo yung SMART goals, 'di ba? Yeah. So S stands for specific, M stands for measurable, A for achievable, R for relevant, and T for time-bound. Oh, okay. Oo, pero yung mga nasulat ko, parang general siya. General. Oh. Hindi mo pa rin sinunod kahit alam mo siya. Pero effective yata yung SMART goals na yun eh. Kasi nababasa ko siya everywhere kapag nagsiset up ka ng goals sa work, ganyan. Oo, totoo naman. SMART goals. So, ang unang dami. Dahil feeling ko ito na yung pinaka biggest ba? Heaviest ever since. Natimbang mo. Oo. Or siguro, hindi. Second heaviest. Kasi nung pandemic, nakulong kami sa loob ng hotel. Oo. Grabe talaga nun. Siguro umabot ako ng 100 kilos. Yung kinakain nyo na hotel food din? O Hindi. nag-order kayo? Provided siya. At least may ganun. Pero hindi siya hotel food. As in lahat siguro, kumakain kami ng 5 times a day. Tapos, ang daming binibigay na pagkain sa inyo, men. Ang dami, men. Tapos yung mga kasama ko pa doon, na yung binabago pa nila yung luto. Pinapasarap nila. Oo. Ini-improve. Nilalagyan nila ng madaming veggie. So, tingin mo yun yung nakadagdag ng timbang sa'yo? Yung veggie? Hindi, nung time na yun. Grabe talaga, pag uwi ko sa bahay after 3 months, talagang more than 100 kilos ako. Pero dahil naramdaman natin ng pait at hirap ng buhay, bumaba yung timbang. Pero grabe naman ulit ngayong year na to. Nag-weigh ako nung nawalan ako ng internet. Tapos pumunta ako sa bahay ni Al. Okay. Meron siyang weighing scale. Sabi ba naman niya sa akin, diyan ka muna sa kabilang kwarto kasi yung client ko kausap ko. So tumambay muna ako sa kabilang kwarto. Tapos nung pinuntahan niya ako doon, sabi niya, nagtimbang ka pa yata. Grabe, ginudge na ako. Grabe naman. Oo, tapos ang binigay. Bakit ka naman judger? Tapos 2 years ago, binigay niya sa aking regalo, weighing scale. Why naman like that? Bakit naman like Grabe that? naman yung pagmamahal niya sa akin. Yung weighing scale mo gumagana pa? Hindi na siya actually. Kasi wala na siyang battery. Electric. Digital siya. Digital, hindi electric. Kasi mag-electric, hindi naman kailangan ng battery. Kasi pina-plug in. Ano ba naman yan? So in fairness naman, ang goal, ang weight goal, tama ba? Goal weight. Ayun. Weight goal. 60 yung sa'yo, di ba? Sa akin 60. naman, at least 85 lang. Oo. Achievable ba yung akin? Yun ang tanong. 60. Sa'yo siguro achievable. Feeling ko naman, kaso parang puspusang effort. Kasi nung last time na yun, nung mga 100 kilos, bumaba ako ng mga 85 to 86. Kasi ko noon, yung parang cardio, jumping rope, blah, blah, blah. Kaso kasi ang hirap sa lifestyle natin. Oo nga. Dahil nga panggabi yung work. Oo. Hay nako. Pero sana, di ba? Magawa natin ng paraan. Yeah. Kasi hindi nakasya ang mga damit ko. Sayang naman. Totoo naman, men. Huwag niyo na lang masyadong pansinin yung side view ng... Eto, spend less, save more. Oo. Parang nag-promote ng grocery store. Oo nga eh. Siguro hindi naman as in talagang bawasan yung spendings, pero siguro lang, maging selective kung lang yung pinaka-important, ganyan. Tapos, the more, the merrier na masisi. Kailangan ko lang siguro mag-set ng specific na amount na kailangan kong gastusin in a month para pumasok siya sa SMART goals. Ganyan. Tapos number 3, feeling ko ito ang pinaka-importante. Be as healthy as I can be. Oo. Importante yan. 'Di ba? Lalo na sa industry natin na panggabi, parang napaka-prone natin sa lahat. Oo, STD. Uy, grabe naman. Bakit? Panggabi na trabaho. Kapag digital naman, parang feeling ko hindi masyado. Okay. Oo, yan ang pinagsasabi. Kung nag-upload ka lang ng mga picture ng paa, feeling ko hindi na masyado. Oo. Maliban lang kung meron kang intone. Up na yung vlog natin by this time. Panoorin niyo naman, guys. Please. Yeah. Masaya yun. Pili na lang kayo ng pinakamagandang Vogue shot. Oo. So yun, be healthy.
Kasi kapag panggabi ka, di ba, parang mas prone ka sa high blood pressure. Oo. Feeling ko, high blood na talaga ako. Oh. Nag-check ka ba? Nung last akong nagpa-annual physical exam, Mm. normal naman yung blood pressure ko. Hindi ko nga in-expect eh. Mali ba yung pagkakagawa niya or bumaba yung blood pressure ko? Oh. Ilan? Hindi ko na matandaan. Pero sabi niya normal. Mga 80 something, ganyan. Oh. Minsan kasi, 110/80? Ganon? okay. Hindi ba mababa yun? Hindi, normal lang. Okay, something like that. Kaya lang, minsan kasi, medyo hindi ako nagtitiwala. Kapag maraming kunyari, nagpapa-physical, ganyan. Minsan hinuhulaan na lang ng Pabilisan na lang, ganun. Yeah. Minsan Nagpa-STD test. Hinulaan. Pasado. Ano daw? Hindi, parang, chinek yung blood type ko. Ano yung blood type mo? Pwede ba nating i-share ang blood type dito? Pwede naman siguro. Sige, ako Siguro. A ata ako. A positive. Ako, AB positive. Wow! Yeah. Tapos sabi nung tao na gumagawa, B. B positive. So, hindi niya masyadong Hindi niya chinek. Tinanggal yung A. Hindi niya masyadong chinek. Buti alam ko yung sa akin. Tapos, paano mo din-dispute? Sabi ko, AB po ako. AB po ako, sabi ko. Tapos yun, nirecheck niya na lang. Pina-revoke mo yung license niya? Hindi naman. Bakit? Joke lang. Ewan ko. Pero, hindi kasi ako masyadong assertive ng mga panahong yun. Yeah. Parang kasi, marami silang ginagawa. Kaya lang, ang problema lang doon, pagka dumating yung panahon na, by Isa Segura. pagdating ng panahon, may mga mali silang naibigay. Oo nga. Kawawa yung mga taong nagpapaano. Gaano kalaki yung margin of error ng ganun, diba? Oo, totoo. Tapos yung iba, lang, oo nga. 120/80. Ganun lang. Parang lang for compliance, no? Oo. Ano ba yan? Parang feeling ko ang confident ko pa naman na nakapag hindi, pero pwede naman natin i-check. Oo. Siguro gawin natin yan sa isang... Magpa-annual physical tayo. Isama natin ng mga listeners at viewers. Makikita nilang ilalagay natin sa garapon ng mga bagay-bagay. Uy, wag naman pa ganun. Ay, hindi, sensor na lang natin. Ano ba naman yan? Pero speaking of blood type, parang gusto ko sana nitong 2024, pangarap ko talaga makapagbigay ng blood. Ay, totoo. Hindi pa ako nakapag blood transfusion. Hindi pa ako nakapag-donate ng dugo. Ako ba? Ko na. Nag-try ka pero hindi ka tinanggap. Oo. Kasi anemic ka. Oo, nung nasa pa. Pero gusto ko yun. Gusto kong gawin. Kaso natatakot ako. Hindi ko alam. Alam Nanghihina mo ako sa dugo, men. Nagbibigay. Totoo. Takot ka sa dugo. Hindi ako. Basta... Bakit ka may dugo-dugo dito? Nag-manifest na siya. Why like that? Hindi ko alam nanghihina ako. Lalo na kapag dahil nga speaking of dugo, 'di ba? Yung pag nagpapa-physical exam kami, yung pag yung ugat, 'di ba, pag bina-blood pressure kang ganyan, yung veins mo lumalabas-labas yung ugat-ugat mo. Nanghihina ako sa ganun, man. Like grabe, sobrang kahinaan ko talaga yun. Pero yung mga gory stuff, wala akong pakialam doon. Pero pag yung totoong buhay na, like, I can't. Kunyari may nasugat, tas tumatasik-tasik yung mga hindi pa ako nakakita ng ganun. Pero wag naman sana. Dahil lang sa pagiging healthy, napunta tayo doon. Oo nga sa presyon. So, always get tested at least 3 months. Dapat every 3 months. Tsaka inom kayo ng fish oil. Hindi pala uminom. Di ba meron yung mga supplements? Nagtitake ako Nagtitake ka na. Feeling ko effective siya kahit pag dumighay ka, lasang isda yung dighay mo. Totoo. Oo. So, lang. In moderation. So, aside from being healthy, siguro ito, actually ginagawa ko na to dahil wala akong choice. Spend time with family. Wow. Oo, kasi... Bakit walang choice? Hindi kasi work from home ako eh. Work from home, tapos wala na kaming choice kundi mag-spend ng ganun. Pero siguro yung lumabas-labas naman kami, ganyan. Dahil tapos ang pagbabayad ng credit card. Yung inaalat na pambayad sa credit card sa ibang bagay naman. Parang spend time with family. Pero parang ginawa ko na yun nung kakastart pa lang ng bagong taon. Gusto ng nanay ko ng air fryer. Air fryer naman, mother.
Di ba, nakabili ka ng washing machine? Oo. Ng freezer, gano'n, air fryer. Sabi ko nga, magkano ba yung microwave? Kasi kung kailan may freezer na kami, nasira naman yung yung microwave namin. Umiikot lang siya, pero hindi siya umiinit. Tapos sabi ng nanay ko, huwag ka nang bumili ng microwave, air fryer na lang. Wow, mother naman. Sabi ko, ilalagay mo ba yung frozen goods doon sa air fryer? Mom, come on. So, ayun, spend time with family. Saan niya ba na mga nakikita yan? Baka napapanood niya sa Facebook, sa Diyos mga ko, reels. Men, yung nanay ko, hindi niya alam yung Facebook, pero YouTube. Grabe, isa siyang busher. Uy! Hindi, joke Totoo, lang. nagko-comment din ba siya? Hindi, men. Hindi siya nagko-comment kasi nahirapan siya mag-type. Oh. Pero, men, mga pinapanood din yung mga nangingisda sa laot-laot. Ay, oo. Grabe naman sila. Hindi ko alam. Pag kumakain kami, hindi na kami nag-uusap dahil nanonood lang siya ng mga nangingisda. Gusto niya ba maging Serena or something? Diba, uy? Gusto niya bang maging miyembro ng remake ng Bro Ami? Baka Serena talaga siya dati. Grabe Namimiss niya na yung nag-manifest sa akin yung pagiging Serena niya. Pati yung lola ko, men. Tapos, nagko-comment pa siya. Kaya laki-laki naman ni Re. Ganun. tapos sabi niya pa, bakit naman ganyan? Lalaki naman ang subo niyan. Yung mga ganun. Bakit naman like that? Binabash niya. Kino-comment na talaga yun? Hindi, biniverbalize na lang. biniverbalize niya. Akala ko nga minsan may kagalit siya eh. Nanonood lang siya. Galit na galit siya sa pinapanood. Bakit ganun? Hindi ko alam. Nanonood siya ng mukbang minsan. Tapos, galit na galit siya. Bakit daw ang dami-daming kinakain? Siyempre, mukbang yun. Explain mo na lang sa kanya, men. Para daw patay gutom kung kumain. Mukbang yun eh. Ang saya naman. Pero grabe, no? Ba't sila yung mga mahihilig sa ganyan? Hindi ko nga din maintindihan. At saka may sarili pang Netflix ng lola mo, diba? Oo. Mahilig din siya sa mga series. Korean, Spanish, Thailand, mga ganun. Lahat pinapanood Oo, niya? lahat na ng mga series. With subtitles. Oo. Ay, grabe naman pala. Yeah, lahat na na-explore na niya sa Netflix. Tapos yung last, nabanggit ko na to, Hmm. maintain lang kung anong blessings na dumating ng 2023. Sana tuloy-tuloy pa din siya sa 2024. So I will do my best to love my country. Uy! And to obey the Girl Scout law. Yun yung goals for for 2024. 2024. Oh. Pero nabalitaan mo ba yung yung issue? Kasi 'di ba yan? pag magsa-start na ng taon, merong mga pa-eksena na color of the year, ganyan. Oo. Grabe naman. 'Di ba ang plano kasi natin kung ano yung color of the year, yun yung susuotin natin for today's video. Pero ano ba yung pinakauna? Peach fuzz ba? Hindi. May nauna pa ba? Merong peach nauna. fuzz? Parang apricot crush. Tapos bigla-bigla na lang yung Pantone ba ang nag-a-announce Oo, ng Pantone. Hindi, Pantone yata yung kung color? saan galing yung kulay. Oo. Ay, hindi ko alam. O 'di ba hindi ko siya naiintindihan. Sino ba sila? Ano bang award-giving body ba Oo sila nga. para ano nila yung parang source of income? ano kasi tawag doon yung Anong Hindi ko na basis? alam. Anong klaseng credibility meron sila para magbigay sila ng color of the year? Kasi sa kanila nagbe-base. Tapos yung mga tao, dahil nga Christmas ganyan, sabi apricot crush yung color of the year. Tapos biglang nag-announce na Pantone. Pero hindi naman masyadong malayo yung Pero color. hindi ba ano yun, men? Shampoo. Oy! Pantone. Parang classmate natin siya nung high school. Oy, sino si Pantone? Si John Pantone. Shout out Hello! John Pantone. Congratulations sa baby mo. Oy, may bibi na din siya. Oo. Kailan tayo Ano ba magpa-PlayStation naman yun? ulit? Oo nga. Pero going back, yung Peach Fuzz, yun na daw talaga ang legit. Na color of the year. Oo. Pero meron pang sumunod doon. Kasi ang last kong Meron ba? emerald green. Nakita ko din yan. Meron pa nga, yellow gold. Bakit ganun? Parang apat siya. Yung parang from Pantone. Ano yan? Peach Fuzz. Tapos, emerald green, ruby red, tapos meron pang, yun nga, yellow gold. Bakit naman iba-iba? Hindi ko din alam. Dahil dyan, ganito ang naging ending namin. Ako naging Oo. pepperoni at siya ay naging gold dust. Oo. Gold dust. Oo, Polka dots. siya si polka dots. Oo, Si polka dots. Booster Gold. Bakit booster
gold. Polka dots. Polka Hindi dots. kasi 'di ba parang kasabihan ba 'yung tawag doon? Yung mag-polka dots ka sa New Year para marami kang barya. Oy, barya hindi pera. Kasi symbolizes Money. pera. Oo. Bilog-bilog. Yeah. Parang din, related din siya sa kailangan mag-prepare ng 12 na bilog na Bilog-bilog. fruits. Oo. Naniniwala ka ba doon? Yung family namin naniniwala. So, bumibili talaga sila ng mga 12 kinds na bilog. O ano yung 12 kinds na bilog na yun? Sige. Mansanas. Oo. Pakwan. No, na-pressure ka ba? Na-pressure ka ba? Sorry naman. Walang naalaman. Ubas. Oo. Ubas. Yan, meron kami Orange. yan. Oh, 4. Orange. Minsan nga may chiko pa kami. Kaya lang wala namang kumakain kasi hindi daw masarap yung chiko. Chico is velvet apple, right? Wow! Velvet apple! Yan Hindi kasi ko yung alam parang yun. yung may texture siya. Parang Oo. gamusa yung gamusa. Oo, gamusa. Favorite ko mo yun. gamusa. Bakit Parang ganyan? felt paper. Oo. Felt So, paper chiko. lang yung alam ko. Gamusa yun sa'yo. Chiko. Tapos, ano pa ba? Peras. Bilog ba yun? Oo, may bilog na peras. Sa baba. Diba? Totoo ba? Oo, Sa hindi bagay- siya yung pag ganun. Sige. So, 6. Ano pa? Squiggly lines. Coconut? Ganyan? Walang ganun. Uy, wala kaming Sige. coconut. Ano pa ba yun? Basta. Hindi ko na alam. Kayo ba? Ano bang 12 na Hindi. prutas? Sa amin kasi, ang hirap kasing buuin ng 12 na bilog. Oo. Tapos hindi naman nakakain lahat. Oo. So sabi ng mama ko, kung ano lang yung pwede, Oo. basta mako-consume namin. Oh. So hindi namin masyadong fina-follow yung 12. Pero Chuchu. bumibili kayo ng prutas for Oo. New Year. Dahil kaya doon ko nagawa yung trend na kumain ng ubas. Okay. Tapos meron pa nga yung kailangan daw meron kang parang biko, kaya basta kalamay. Bakit? Kasi malagkit siya. Para dikit-dikit? So yung pamilya daw. Hindi namin kailangan yan. Dikit-dikit na kayo. Oo, hindi na namin kailangan ng... Yan. Tumalon ka ba nung 2024? Ay, oo, kasabihan din pala yun, Hindi na Kasabihan ba ang tawag doon? Pamanhikan. Hindi, anong... Pamahikan. Pamahiin. Ano ba yan? Pamahiin. Pamanhikan? Bobo lang. Sa mga bata lang yun. Ganun. Para daw tumangkad, di ba? Marami pa akong alam na ways sa pampatangkad, maliban sa pagtalon. Uminom kayo ng cherry fur. Cherry fur. Di ba sabi mo si Maui Taylor? Oo, isa pa yun si Maui Taylor. Oo, pampatangkad din siya. Depende sa sa demographic mo. Kung pang Maui Taylor ka, go. Baliw. Hindi. Oo nga, pamahiin din yun. Pero nagpaputok ba kayo ng New Year? Hindi. Or nag-ingay-ingay, ganyan? Hindi din. Sabi nila, kaya doon nagpapaputok para mawala yung mga bad spirits. Sabi nga nila. Oo, para matakot. Kayo ba? yata. Nagpaputok kayo? Parang, kasi marami kaming aso, hindi na kami nagpapaputok. Actually, totoo yan. Oo. Parang, nung mga past few years, yung ginagawa, parang yung sa, DJ. hindi yung bit-bit. Start doon. Beat. Ang sabi ng tweet. Namutot? Hindi, yung... Grabe, naka-third episode na tayo. Di pa natin na busina. Busina. My God. 2 words, English. Yung busina ng sasakyan. At saka mga kaldero. Ginaganon nyo o Oo. hinampas nyo? Yung hinampas. Ginagawa yung symbols? Hinampas ng ganun. Okay. Oo. Tapos, yung dapat daw meron kang Barya? May bariya sa pera? bulsa. Oo. Ayun. Nung mga dati, ang ginagawa ko, bago mag-New Year, naliligo ako, nagtututbrush. So, tuwing bagong New Year mo nang ginagawa yun, Oo, man? once a year. What? Special occasions. Hindi, kasi para, aabutan ako ng bagong taon na mabango. Yeah. Actually, naglinis din ako ng kwarto. Oo. Naglinis yun ako ng din. kwarto. Oo. Diba? Para maiba naman. Para maiba naman. Oo. Oo. Para abutan ng bagong taon na, malinis. Tapos sabi daw din nila, para daw maganda daw yung relationship mo with your significant other. Kapag pasok na 2024, dapat naka-red ka daw na underwear. Oh, ganun ba? Hindi ako sure. Next year na lang. Kasi suot ko underwear, stripe siya na red and mo blue. itong polka dots mo. Dikit mo sa underwear mo. Hindi, anak siya yung ganun-ganun. Gagawin Ano natin siyang yun? collage. Ano ba
ba yan? So, red underwear pala. Ngayon Sabi ko lang nila, nalaman. dapat nga daw ganun yung combination. Dun sa, Mm. di ba nag-trending sa TikTok yung Mm. grapes. Dapat daw, kung gusto mo magka-jowa, gawin mo daw yon sa ilalim ng mesa. Tapos Mm. naka-red undies ka daw. Oh. So, hindi ko siya nagawa. Mm. Na may red undies. Hindi nagawa ko pala. Hoy, naka-red ka? Oo. Talaga? Na undies. Wow. Hindi naman siya full red. Kasi Oo. wala akong red na May underwear. red. Oo, may red lang. Polka dots pa yan. Hindi stripes. Pag ganun. Oo. Ano ba yung yung pinakamalaking motivation mo for 2024? Yung sarili ko. Oh. Mm. Oo. I've accepted that I'll never find love in this lifetime. Why? So, Oh. I'm gonna focus on myself and prioritize. Hindi. I'm gonna focus on myself and my priorities from now on. Oh. So, for 2024, Mm. biggest motivation ko yung sarili ko. Oh. Pero okay naman yun. Parang sinabi nga nila, punuin mo muna yung sarili mo para kapag nakita mo yung taong para sa'yo, dapat Ready ka puno na. din siya. Pero that makes sense. Oo. Kasi 'di ba kapag yung sa eroplano, Mm. yung sabi nila, lagyan mo muna ng mask yung sarili mo bago mo Ay, lagyan ng oo. mask yung iba. Oo. Kasi nga naman, kunyari pareho kayong kulang, hindi nyo Mhm. hindi nyo kayang punuan yung isa't isa. Oo. Kapag naman kunyari ikaw yung kulang, tapos siya puno na siya. So ibubuhos niya sa yung parang niya. Makukulang naman Oo, siya. siya Tama naman naman yung yun. parang mapapagod Incomplete. siguro, parang True. mga ganyan. So kailangan pareho kayong Oo. buo. Parang True. ganun. So yun, dahil nga ang focus ko ng mga nakalipas na taon ay ang ibang tao. So this year, my motivation is myself and that's okay. Wow. Pero naman, parang may nagsabi din na, ang daming nagsabi. Oo, Ba't ang dami mo na chismosa? makakwentuhan. Chismosa. Hindi, Nagsuot din ba sila ng polka dots? sabi lang, na kapag hindi mo hinahanap, tsaka naman dumadating. Kaya malay mo din. So dapat hindi na ako maganap. Yeah. Sige. Kumain ka naman ng grapes, kaya malay Oo, mo. so tingnan natin kung totoo yan. Yeah. Ikaw ba, men? Ano yung greatest motivation mo for this Greatest year? motivation. Family. Aww. Lagi naman. Lagi naman. Your Ayun. family? Yeah. Your family? My family. Kahit anong gawin mo, parang hindi mo mapapalitan yung pamilya mo. Mm. Parang feeling ko ganun. At saka nag-spend ka kasi ng time na malayo sa kanila noong mga nakalipas na taon. Ano naman, dahil maraming, 'di ba? Maraming mga kakaibang nagte-trending Mhm. last year na mga napag-usapan natin sa previous episode. Oo, sana naman. Oo. Ano tingin mong magte-trending ngayong taon? Anong hinuhope mo na mag-trending ngayong taon? Feeling ko yung Make It Make Sense podcast. Oh, wow. Where nothing makes sense. Gagawin na nila tayong memes. Oo. Oo. Gagawin na tayo mga mima. Oh, bakit meme? Sana ma-appreciate nila yung mga tanga jokes natin. Oo. Kasi parang feeling ko tayo lang nakaka-appreciate nun. Very few people. Hindi, parang sa bagay, iba-iba kasi yung humor ng tao. Oo. Feeling ko sasabihin nila, tawa naman sila ng tawa. Oo nga. Okay lang naman mabash. We'll bash you back. Oh! Ano daw? Mapagpatol pa rin sa Oo. 2024. Hindi, pero feeling mo ba, pag may nag-bash sa atin, papatulan natin? Hindi ako sure. Meron kasi mga times na mapagpatol ako. Pero dahil nga ang word of the year ko ay reciprocate. Oo. So, subukan mo. Hindi, ako naman, parang feeling ko, gusto ko kapag umabot na tayo sa ganun, gusto kong gumawa ng episode na babasahin natin yung mga mean shit. comments at mga bashers. Paano kapag isa lang yung comment? Okay Ibabash lang naman. natin sa Tapos buong ikaw lang episode. din yung nag-comment. Tapos, sasagutin natin ng sarcastic. Uy, sana alam nila yung sarcastic. Oo nga eh. Feeling mo ba, gagawa tayo ng mga dance trends sa TikTok? Dance trends? Oo, sasayaw ba tayo? Dahil dun sa first video natin, feeling ko gusto mo maging dancerist. Uy, why naman like that? Oo, Bigla-bigla na lang lumilitaw sa Oo. katawan ko. Lumilitaw ni Men, bulutong. alam ko gusto mong Oo. maging ballet dancer. Pero Oo. hindi pang ballet yung mga steps na ginagawa mo. Man, malay mo sumikat yun. Yung maging TikTok trends. Tutulungan kitang ma-achieve yung mga goals mo. Gusto mong maging ballet dancer. Gusto mong ma-feature kay OG Diaz. Uy, ba't kay OG Diaz? Yung acting prowess mo kasi doon sa first vlog natin. Grabe talaga. Baliw. So, panoorin nyo yun. Oo, kailangan yung mapanood para matawa kayo. Matawa. Para lumiwanag ang inyong Oo, buhay. sana mag-trend yung yung katatawanan natin Oo. sa 2024. Yun din yung gusto kong mangyari. Kaya ipakalat nyo na. Oo. Ipakalat nyo na, guys. Oo, parang yung chicken pox na to. Gawin yung pandemic. Oo. Uy! Uy, be vaccinated.
Ikaw ba, men? Ano bang maliban sa mga masasayang bagay na sinishare natin dito? Anong gusto mong, ano yung mga feeling mo magte-trend for 2024? For 2024. Yung mga nauusong trending, syempre yung mga entertaining, di ba? Yung mga nakaraan. Pero kahalo nun, parang nauso yung mga pranks, ganyan, na scripted. Tapos minsan yung mga pranks na nakakasakit, ganun. Sana hindi na yun mag-trend. Tapos yung mapalitan naman, yung parang yung may matututunan Educational. ka. Yeah, mga videos na may matututunan ka. Ayun. Pero ang ganda nun. Alin? Ang ganda nung naisip mong yan. Hindi ka naisip yan. Alin yung may matututunan? Oo. Uy, dapat mag-trend tayo kasi may natututunan sila. Uy, totoo ba yun? May natututunan ba sila dito? Pero totoo nga yun, no? Kung ano-ano na lang na usong pa-trend. Mag-aral kayo, guys. Okay. Huwag siya kalimutan mag-aral. Napaka-importante nun. Meron kasi ako napanood na video, yung sila, parang hindi ko sure kung flip-top ba ang tawag doon. Basta parang group of kids sila na yung sumama ka sa bahay, mahal kita. Mga something na gano'n. Tapos hindi naman nila alam yung multiplication table. Pero lately, yung mga bata, parang asal, na sila, yung mga dalaga, binata. Ang bilis, no? Parang hindi appropriate. Oo. Yung mga tayo, nagtutumbang perso pa. Sila yung may mansari na. Mga ganon. Oo nga, in fairness. Bakit naman like that? Enjoy nila yung pagkabata nila. Pagtandaan nyo, nako, sasabihin nyo sana pala. Ganito. tsaka sila magtutumbang preso. Pagka ugod-ugod na. Oo. Ano ba naman yan? Meron ka pang goal. Ano? Palitan yung screen protector. Ay, oo. Uy, tapos pala, nakalimutan kong isali sa goal ko for 2024 ay palitan ng aking screen protector. Yeah. So, kung nakikita niyo yan, parang meron na siyang, diba, yung meron ng sariling ecosystem yung loob ng screen protector ko. Since 2020 pa po yung cellphone ko, tapos yung screen protector niya ay siya pa rin. Pero ang ingat mo, maingat ka din. Oo, ako lang yung hindi nila iniingatan. Sad naman. Sad. So, babalikan natin to sa recap natin ng 2024 kung nakapagpalit ako ng screen protector at ng jelly case. Jelly case ba ang tawag doon? Jelly case. Jelly case. Wait, thank you for reminding me, man. Makakalimutan ko sana. Ihahabol pa sana sa next episode. Next episode na namin. Screen protector. Oo. Ayun. Pero hopefully, maging masaya ang 2024 natin. Oo. At more episodes to come. True. Yeah. At sponsors. At guestings. Oh, guestings! Pero pangarap ko mag-guest sa Tony Talks. Totoo. Oo. Ang goal natin natin yun for in 2024. Regardless of political views. In fairness naman kay Tony, magaling siya sa Tony Talks. So, sa mga listeners natin, kung ano man yung smart goals nyo for 2024, you can comment below. Magkita-kita tayo at the end of the year ulit. Oo. At pag-usapan natin kung ano ba yung mga na-achieve natin. True. At anong hindi natin mga na-achieve na pwede naman natin gawin sa susunod na taon. Yes, queen. Oo. At kami, weight reveal. Weight reveal bago ang matapos ang 2024. Oo. Pero marami mo ng episodes between ngayon hanggang doon. Oo. Merong mga 52. Yeah. 52 ba? Weekly uploads. Dapat weekly uploads ang goals natin. So, ayun lamang po. Meron ka pa bang gustong sabihin sa kanila bago tayo mag-end for today's kailangan na natin i-introduce podcast? Ang bago nating segment. Oo nga pala. Muntik na natin makalimutan. Ang Boom Cha-Cha! Pwede na tayong mag-host. Showtime, baka naman. So, sa segment nating Boom Cha-Cha, kung napansin nyo or napanood nyo na yung mga previous episodes, actually, umiinom kami ng tea habang nagpa-podcast. At doon sa tea bag, merong special message na sasabihin namin every end of the episode. Yes. So, ano ba ang message sa'yo ng iyong tsaa ngayon? According sa Boom Cha-Cha, napaka-original ng naisip nating pangalan. At kung nag-cringe tayo sa TikTok AI Live, baka mag-cringe din sila sa Boom Cha-Cha. Boom Cha-Cha. Ang galing natin doon. Sabay tayo doon. So, ang message ng aking tea for today ay, be fearless. Know that all will be provided at the right time. Sa akin naman, you are unlimited. Wow. Are you unlimited? Unlimited? Parang kailangan mo na nilang mag-subscribe.
bago nila makita ang unlimited. Dahil dito kay AJ, Yes. merong unlimited supply ng tea. Boom cha-cha. Oo, ng boom cha-cha. At isa sa mga ilalagay ko sa goals na maubos ko ang tea Oh. sa isang episode. Oo. Parang hindi mo ba nauubos? May tirang konti. Merong tira, oo. Oh. Kasi palagi dapat meron kang tinitira sa sarili mo. Totoo naman. Ano ba yan? So sana marami ding nakaka-relate na mahilig mag-tea. Hindi ako masyadong mahilig mag-tea, pero dahil kaibigan kita, ay Kailangan pilitin mo yung sarili mo. Oo. Pilitin mo yung sarili mo. And that concludes our segment called Boom, Boom Cha-Cha. Dapat mag-cheers tayo. Pasabi natin. Isa pa, guys. And that concludes our segment Boom Cha-Cha. Ang galing! Ang saya. Kung ano man yung mga goals and resolutions nyo this year, okay lang kahit ma-achieve nyo, okay lang kahit hindi. Parang don't beat yourself up. Uy, nag-i-English. Bakit naman? Grabe, galing ka talaga sa ibang lugar. Do what makes you happy. Don't feel pressured na mag-set ka ng goals for 2024. Parang andyan lang naman siya to better yourself. Ano ba? Hindi, at least you have something to look forward to by within the year or bago matapos yung taon. Tsaka meron ka namang 366 days this year. Wow, Tama leap year ba? ba Kasi may ngayon? leap year, oo. Para ma-accomplish yung goals mo. Yung hindi mo man entirely ma-accomplish lahat, but at least ma-start mo. Ganun. So, yun na yun, guys. If you're watching us through YouTube, don't forget to share and subscribe. And if you're listening to Spotify, don't forget to follow. At kung na-enjoy nyo ang episode na ito, huwag nyong kalimutan i-share sa inyong mga adulting friends. And once again, this is AJ. And Jeff from the Make It Make Sense podcast. Where nothing makes sense! Happy New Year!